July? Yeah, July. Nagkasama kami sa isang show out of town last July. Tapos first time ko siyang na-meet. Tapos katabi ko siya sa aeroplano. Tapos nung pag-upo ko, sinabi niya, ate, ano yung sinabi niya? Sabi ko sa kanya, ate, sabi ko, big fan ako. Sabi ko ganun sa kanya. Gusto ko nga sabihin, ate, sobrang nakaka-starstruck pero nilalakasan ko lang loob ko para kausapin ka. Ginaganon ko siya. So yun, sabi ni ate parang, uy, ang ganda ng ibang songs mo, napapakinggan mo ibang songs mo. Siyempre ako, as an artist na nakikinig lang sa kanya dati, nagulat ako na, wow, pinapakinggan niya yung music ko. Tapos bigla niya akong sinabihan na, collab tayo. Hindi ko siya tinanong. Gusto mo ba? Alam mo, sabi ko, napapakinggan ko yung ibang mga songs mo and bilib ako kasi sa kanya, the way he writes his songs, tsaka yung mga melody niya, parang sabi ko, parang vibe ko to. So, nung sinabi niya yun, sabi ko, ito yung opportunity. Sabi ko talaga, collab tayo. Tapos parang after 1 week, nag-send siya sa akin ng chorus part nitong Lambala. Sabi ko, record na natin. Ay, sabi ko, kailan tayo mag-record? Tapos a few weeks after that, nag-record na tayo, di ba? After 2 weeks, 3 weeks di bali. Parang nag-record na tayo. So yun, parang gumawa lang ako ng, nag-send ako sa kanya ng sample na chorus para lang makuha yung reaction niya kung gusto ba niya, or kailangan ko bang palitan, or kailangan ko bang mag-adjust. Tapos basta ang reply niya sa akin, kailan tayo mag-record. Pero syempre, ang tanggap ko nun, compliment yun kasi gustuhan niya. Yeah. Gusto ni Kylie yung kanta. Yeah. So yun. Tinapos ko na siya, dun ko na siya parang, okay, andito ako, tama yung track na ginagawa ko. So tinapos ko siya. And then after nun, sinend ko ulit sa kanya yung sabi ko, ate, hindi ako makagawa ng maayos na sample kasi wasak yung falsetto ko. So kailangan ko din kantahin yung girl part. So yun, pagkasabi niya, okay lang yan, send mo lang sa akin. Pagka-send ko, hindi ako nag-expect na parang G, parang gano'n. So, in a way, binababa ko yung expectation ko. Pero again, ang reply niya sa akin, kailan tayo mag-record? So yeah, big compliment sa akin. Excited kasi ako kasi I've done some R&B tracks, pero they were never released. So yung mga R&B tracks na ginawa ko, you've heard some of the songs in my previous albums. I have a few and I have some collaborations also with R&B artists and hip-hop artists before, but they were never released as a single. And this one kasi, the intention really is to release it as a single. So I said, sabi ko sa kanya, gawa ka ng kanta na kasi I wanna go back to my core. Sabi ko, na-miss ko na yung parang, alam ko yung nasa dubong ko to eh. Sabi ko parang gusto ko na siyang ilabas. Kasi I love singing all the theme songs and the love songs. I love those songs. Pero na-miss ko lang yung ganitong vibe. Tapos, doing something again after such a long time, it almost feels like new to me again. Yun, na-excite lang ako kasi syempre bata, yung kaduet ko, feeling ko bata ako. Feeling ko mag-sing-age lang kami, ganyan. So yeah, it's just so exciting kasi ang ganda ng kante. Feeling ko maraming makaka-relate. Feeling ko maraming gagawa ng mga content. Wow. Does it sound different to you, yung feel ng actual song? Kasi this is more of like a generational thing din na medyo bata yung sounding. Or millennial-ish siya. Does it seem different for you rather than what you were already doing in R&B? Hindi ko siya na-feel na it's different kasi yung listening ko talaga is really R&B. It's really what I listen to. Hindi lang ako masyadong nagkakaroon talaga ng opportunities to do more because most of the songs that I release were mostly mga love songs. Kasi mahilig tayo, mga Pinoy, gusto natin yung mga kilig-kilig. We love those love songs. So, ito really, I felt very familiar with yung vibe na it's what I like. For you, it's home? Yes. For MC ako, syempre you write the song and kanina kasi sa opening, it sounds negative kasi parang walang balak, pero napaka-chill yung music, it's very positive. Anong pinagagalingan ng music? Actually, ng lyrics. Yeah, what's like the inspiration? Kasi mukha siyang hindi si pagkain, pero mukha siyang sexy type. Yeah.
Actually po, ang core po kasi talaga ng R&B is sexy song. So hindi ko naman po siya to the point na ginawang bastos or ano, wala po siyang ganun. Pero parang gusto ko lang po na, kasi ang request po talaga sa akin ni ate, sabi niya, gusto kong gumawa tayo, R&B talaga. So yun yung number 1 request niya sa akin. Parang sabi niya, kailangan ko ng break sa ganitong genres na talagang ginagawa ko at gusto kong bumalik sa kung ano talaga yung gusto ko. So ako as a writer, binigay ko lang yung gusto niya. So kinompose ko yung buong kanta around her. Actually, hindi ko kabisado yung part ko up until nitong naririnig ko na rin. Mas kabisado ko yung kanya kasi mas sinulat ko yung kanya. So yeah. So may mga lyrics pa rin na parang madadama mong sexy siya. Kasi couple, normal naman po sa couple na may sexy time. So hindi naman po parang iniwasan ko po siyang maging bastos, iniwasan ko po siyang maging ganito, maging ganyan. Mas nag-focus lang po siguro ako sa musicality. It's very demure. Yeah, demure. Very mindful. Very cutesy pa rin. Yeah. Mas nag-focus po talaga ako sa musicality niya. Kung paano namin siya ibabanat. Hindi po, more on like, simple lyrics, pero yung style po talaga yung focus ko. Pero medyo different din to sa mga ginagawa mo na. Yes po. Kasi So, mostly like hip-hop, rap-ish yung music na ginagawa mo. Nahirapan ka ba? Because you're like delving into like a different kind of music. Before po kasi ako pumasok sa hip-hop, mas maka Brian McKnight po. Mas maka Boyz II Men po talaga ako dati ng kabataan ko. So parang hindi po ako totally nahirapan sa paggawa nito. Mas feel ko po talaga na parang ito nga po talaga yung para sa akin. Kasi kung mapapansin niyo po lahat ng kanta ko dati, hindi ko po kayang kantahin ng live talaga. Hindi siya singable para sa akin. Lagi po kasi nakafocus sa musicality. So kung ano yung kakalabasan ng as a whole ng project. Hindi ko na po minsan naiisip kung paano ko siya kakantahin ng live, kung paano ko siya ipa-perform. Mas naisip ko po yung kiliti sa tenga. Pero dito po, nagawa ko po ng sabay. Kaya ko po siyang kantahin, kaya ko po siyang i-perform, tapos maganda po yung tunog sa tenga namin. May mga naging pointers ba ang ate kaya mo? Pagdating din sa mga lyrics na sinasend mo sa kanya, or naging open din ba siya in accepting din sa nagawa mo yung mga lyrics? Actually po yun po yung expect ko nung unang sinend ko po sa kanya yung buong kanta na magbibigay po siya ng input or meron po siya magiging comments, baka po may iba-iba. Parang open po ako doon na niready ko na po yung sarili ko doon. Andun lang po ako sa tapat ng laptop, nag-aantay po ako ng feedback niya para maayos ko po agad. Ora-orada. Pero yun nga po, ang reply po niya sa akin is kailan tayo mag-record. So parang in-accept niya po as a whole yung kanta. Yeah, kasi before ako nag-ask, when I asked him, collab tayo, when I asked him, I knew the kind of writer that he is. So I wanted to really give him the creative freedom. And I wanted to respect that. Kasi alam ko what I'm getting into, alam ko yung music niya. And so I was also, parang in my head talaga naka-mindset na ako, whatever kung gusto ko yung kantahin na yun, this vocal arrangement, do everything, I'll sing the song. If I like it, I like it. Wala nang beating around the bush, wala nang ganun. But it's either I like it or not, and I like it. So sabi ko, tara, record tayo. Biggest compliment yun sa project na to. Kailan tayo mag-record? Inaasahan niyo ba na susunod to sa yapak ng CD na we were talking about it kanina, sabi ko, parang nagbukas tuloy si JR ng ng formula or way na yung JR and then Jonella ba is how you call his name, and then now you and the MC Einstein. Na-inspire ka ba doon kayo? Is that in your head when you were? Yeah, of course, kasi si JR he's a good friend of mine. I'm so happy for him na meron siyang big hit ngayon with Jonella. And also, I like Jonella din. Yep. Pinapakinggan ko din yung music niya, and he's also a good writer, good songwriter. Siguro next time also, I'm open to collaborating with more artists like MC, mga Jonella. Malay mo, naisip ko. Hindi na ako magpapaka-plastic. Hindi na ako magpapaka-plastic, but in my heart, like, I feel like it can be, if not as explosive,
can be exclusive like that. Because the success of that song proved yet again na it's just having the right material will open doors. Saka, Again. di ba relatable siya? Yung parang feeling mo pag napakinggan to ng mga tao, parang makaka-relate sila na parang sigurado ako sa'yo. Di ba? Yun yung mga sinasabi mo sa mahal mo or sa nobyo mo, sa girlfriend na parang sigurado ako sa'yo. Na parang ano yun, sigurado ako sa'yo. Sa'yo ko lang pinaparanas yung ganito. Parang sa'yo ko lang binibigay ganitong kind Klaseng of love. pagmamahal. Ganyan. So, MC, binanggit mo kanina na super fan ka ni Kyle. Opo. What about her singing that you really, really admire? Kasi po hindi naman po ganun kadami totally yung R&B singers ng panahon nila. So parang dun po, yun po talaga yung gusto ko eh. R&B po talaga dati pa. So sila po nila JR, Chris Dolan, sila po talaga yung mga parang sila yung in-idolize ko yung mga panahon na yun sa local. But I mean, na-conscious ka ba na baka masyado madalian si Kyla dito sa ginagawa mo? Or because you can do practically anything with it. Yes, yun po. Actually, ito na lang po, nung recording namin, may part, yung kung narinig niyo po, before pagpasok ng second chorus, is parang medyo nag-high notes po si Ate Kyla. So, nung una po, wala po talaga sa plano yun. Pero, nung nirecord po namin yung high notes na yun, na falsetto po yung ginamit niya. Ang linis po, ang lamig pakinggan. Pero, nag-usap kami nung, pinag-uusapan namin ng sound engineer, si Verse, sabi ko, what if, papayag kaya si Ate pagka sinabi ko sa kanya, in normal voice, aabutin niya. So parang, doon pa lang po, malalaman niyo na sobrang tiwala ko sa kung anong kayang gawin ni Ate, which is, normal naman na po yun sa kanya, alam na po natin kung anong kaya niyang gawin. So parang, gusto ko lang pong mailabas niya yun ng kahit konti dun sa track namin para at least, hindi lang basta R&B, like Queen Kyla to. Marinig niyo yung Queen Kyla dito. Grabe sa Queen Kyla. Last question ko, do you also plan to collaborate with P-pop artists? Kyla first, please. Oo naman. Kasi ngayon, sobrang hot ng mga P-pop ngayon eh. Tsaka maganda rin yung vibe ng songs nila eh. I'm open to anything. Ayoko naman ikahon yung sarili ko sa R&B lang ako. Wala ka pa bang nakatabi sa aeroplano? Wala pa ako nakatabi sa aeroplano. At sana nga may makatabi ako sa aeroplano na P-pop para huy, collab tayo. Ako naman po, nakakolab ko na po si Sam ng Vision. So may isa na po ako. At open pa rin naman po ako kung makakakolab ko po yung iba pang group or iba pang artist. Okay po ako sa P-pop. Pagagalingan po. Iba po yung kanila. Sayaw, kanta, Yeah. different level po sila. Thank you. My question is for Kyla.